Ayan. Ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP. Ito, malala na, mga kababayan. Si Sara Duterte ay talagang nabaliw na. Malala na ang kalagayan netong si BP Sara. Nananaginip ng gising, mga kababayan. Bakit? Doon sa Malaysia, mga ka-GP Natics, ay pinagkakalat at binitbit ni Sara Duterte yung Duterten. At ang anong sabi? Hinggil sa Duterte, kaya niya binibitbit ito, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo at talagang magugulat kayo. Oh. Ang totoo, nanalo po sila sa eleksyon. Ipinahayag ni VP Inday Sara Duterte ang kanyang paniniwalang nanalo ang mga kandidato sa ilalim ng Duterte sa nakaraang 2025 midterm elections. At alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert. Hindi raw totoo yung mga numerong lumabas. So hindi ka naniniwala, kinakalaban mo talaga si Senator Bongo. Hindi ka naniwala na nanalo si Bato de la Rosa? Hindi ka naniwala na nanalo itong si Marcoleta? Ay nako ha. Oh, parang selective ka lang? Kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022. Una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Okay, mga kababayan. Nakita nyo kung paano mag-isip yung kind of reasoning ni Sara. Sabi niya, alam ko na sila ang nanalo. Kasi nakita ko nung 2022 election na baka manalo ako bilang Vice President. At nakita ko yung absentee voting. At doon nanalo ako. Nakita ko na malaki ang boto, panalo ako sa absentee voting. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung titingnan natin maigi, hindi na natin kailangan alamin kung ilan ang numbers ng absentee voting. Okay? Isipin nyo na lang, ilan ba ang mga total ng mga Pilipino? Mga kababayan, di ba 15 million? 115 million total of Filipino voters nung panahon ng 2022 election. Ngayon, mga kababayan, konting ano lang, sabi ko nga, hindi nyo na kailangan tingnan yung accurate numbers. Gaano ba karami yung absentee voters? Gaano po karami yung mga OFW, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Sige nga, para malaman natin yung sinasabi nito ni Sara Duterte. It seems to me na ang kanyang basihan, kapag nanalo ka sa absentee voting, mga kababayan, ay panalo ka na. Ganun ba yun, Sara? Kailangan ko atang gamitan ng Google kahit papano. Tingnan nga natin, mga kababayan, number of absentee voters in 2025. 57,000. Mga kababayan, dito nga sa Philstar, 51 lang 51,000. Mga ka-GP Natics, kung tutuusin, kung sino ba magagaling dyan sa math? 'Di ba? Hindi pa nga umabot ng milyon. Kahit manalo ka sa mga absentee voters, hindi ibig sabihin nun, lamang ka na sa bilang. Small numbers lang compare to the total numbers of voters. Di ba? 51,000 lang, di pa nga umabot ng milyon sabi dito, more than 57,000 voters will be allowed to cast their ballots through the local absentee voting. Sara,
Anong klaseng utak yan, Inday? Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kahit kunin nyo na lahat yung boto ng absentee voters, mga kababayan, it will not, hindi niyan kayang patunayan na kayo ay lamang sa bilangan. 57,000 lang ang total, mga kababayan, compared to the total of the voters, of the Filipino voters. Si Bongo 27 million. Diba ang boto? Absentee voters, mga kababayan, 57,000. Ang layo ng margin. Kahit ibangga mo ng ibanggayan, ipukpok mo ang ulo mo, hindi niyan makikita yung layo, yung agwat. Pero, mga kababayan, makikita natin na tayong mismo, alam natin ang layo niyan. Hindi yan pwedeng maging basis. Diba? Kahit nga ibigay mo lahat, yung 57,000 na yan, doon sa mga Duterte, hindi pa rin yan maipapanalo, mga kababayan. Not unless local lang yung pinag-uusapan. Kasi sa local, yung 100, yung 50 ay napakahalaga. Pero sa sa national, anak ng baka. Diyos ko, Sara. Kaya ngayon, nakahanap ka na naman ng katapat. Eto, binabanatan ka, mga kababayan, ni Attorney Claire Castro. Malacanang is brushing off Vice President Sara Duterte's allegation of fraud in the results of the 2025 senatorial elections. Duterte earlier called for Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan Bets, to question the 2025 midterm election results. In a briefing on Friday, June 13, Palace Press Officer Claire Castro calls Duterte's allegations as a mere wishful thinking. Wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Wish lang nila yon, libre naman mangarap. Grabe naman, Attorney Claire. Konting naman, hinay-hinay naman. Baka hindi na kayang saluhin ng utak. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad. Baka maraming maniwala. Castro emphasizes that the results of the May 12 polls must be respected. She was then asked whether the Marcos administration ay hindi daw realidad. Baka maraming maniwala. Is worried that such a statement from the Vice President could stir doubts among the public. According to Castro, this could be precisely what Duterte wants to happen. Yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno o ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Magtrabaho kaysa magbakasyon, mga kababayan. Duterte made the allegations during an Independence Day celebration with Filipinos in Malaysia. She claimed that 3 more PDP Laban Senate candidates won in the recent midterm elections. Commission on Elections Chairperson George Garcia declined to comment but said anyone is free to express their opinion in a democracy. Following the 2025 elections, the 7 PDP Laban Bets who lost their Senate bids demanded a manual recount of votes. Ayan kasi ang problema mga kababayan. Kapag halimbawa may nagsalita, 'di ba? Sa sobrang meron tayong kalayaan na magsalita, mga ka-GPnatics. Puro na lang ngaw-ngaw. Diba? Wala naman maipresentang ebidensya. Unang-una, you are a lawyer. Diba? Di ko alam kung anong klaseng lawyer ka. Pero lawyer ka. Sa makatuwid, mga kababayan, alam mo na dapat bilang isang lawyer, evidence will speak to itself. Diba? Yun ang magsasalita Hindi kagaya, may nakausap akong IT, sabi niya, hindi daw pwedeng mangyari na ganyan ang lumabas sa halalan.
IT nga, oo, IT. Pero, pag sinabing IT, hindi yan perpekto. May kilala kong perpekto, si Perpekto Yasay. Diba? Pero it doesn't mean, mga kababayan, na kapag IT ka, ay napakagaling mo na 100% accurate ang sinasabi mo. Diba, Sir Carlos Maglasang? Hindi mo, may mga bagay na talagang hindi mo inaasahan. Kagaya nga nung ilang milyon yung na-overcount, mga kababayan, yung na-over yung kanilang pag-votes. Diba? Yung mga bagay na yon. Ay ako nga, sa totoo lang, mas gusto ko yung manual counting eh. Manual counting natin, tingnan ko kung totoo na nanalo yan si Bongo. Tingnan ko kung totoong nanalo yan si Bato de la Rosa. Diba? Ganon din si Marcoleta. Diba, Tita Josephine Makatula? Puro ngaw-ngaw, puro dakdak, puro pagbibintang, wala naman maipakitang katibayan. Sabi ni Amanatori, ay tanga, walang gamot sa tanga. Gumagawa si Inday Buday ng diversionary tactic na kabobohan lang. Kaya nga Tapos yung mga member ng PDP laban, sunod-sunuran naman. Nagpapakatanga kayo. Biruin mo, sumasama kayo dyan sa mga paglakwatsa ni Sara. Tapos ipopronta kayo ang nanalo. Mga kababayan, di ba nakakabuang yun? Sasabihin sa inyo, huwag kayong mag-alala, para sa amin kayo ang nanalo. Pero yung iba, masakit na yung kanilang kalooban. Tanginan to, ginagawa kaming loko-loko ha. Pinapaasa lang kami, di naman kami makakaupo. Di ba? Na ano ata ko ha. Napamura tanginan to. Hindi, kasi ganun yung mga sinasabi talaga ng mga tao na pinaasa mo. Di ba? Dinala mo doon. Wala naman mangyayari sa kanila, hanggang pangarap na lang sila. Sabi nga ni Attorney Claire, yung pangarap, yung karaniwan, hindi pa yan reality. Pinapangarap pa lang yan. Yung ginawa ni Sara ngayon, pangarap niya, hindi yun mangyayari. Never na mangyayari na lumabas na panalo yung PDP. Diba? Padapa pwede sa Inidoro. Sabi ni Chris, yung abogado na nagreklamo sa Comelec, sinakyan lang nila. Mahirap kasing magpatunay. Mga kababayan, yung dada ka lang ng dada, di ba? Wala ka naman mailabas na ebidensya. Yung pangarap niya, sabi ni Ma'am Leticia Fernando, gumising na lang siya. At magtrabaho, hindi yung puro lakwatsa. Di ba? Alright. So, mga kababayan, iwan